tinatawag sa inyo, kapag natapos kayo ng nursing, lahat tayo lifesaver. Kasi ang ginagawa natin, tinatry natin mabuhay yung mga pasyente natin. So, it requires an intensive kind of knowledge and skills. So, kahit nasabihin mo 20% ka, kasi nang hospital ka, 20% lang naman yung nawala. Malaking bagay ng knowledge ang na mismo. Kaya hindi ka pwede mo nang pag-proceed. Hindi ka naman ibabagsak eh. Ang gagawin lang, you will be advised to, ano ba yun? Hindi drug, ano tawag sa gano'n? Withdrawal ba? Ano ba yun? Okay. Now, since we're done discussing the four aspects of the goal, ano nga yan? Right not to be held responsible for their condition, excused from certain social roles and class, obligation to try to get well as quickly as possible, seek competent. Since we're done with that, now let's talk about the 5 stages of illness. And this consists of number 1, naka-invert kasi. experiences, stage 2, assumption of sick note, stage 3, medical care, contact, stage 4, dependent life rule, and lastly, we have recovery and rehabilitation. Alright, so let's talk about symptoms, experiences, really quickly. So, pag sinabi po symptom experience, class at this stage, nararamdaman ng patient ang mga symptoms. Ano yung signs natin? Objective, subjective. Objective. Ano ang symptoms? Subjective. So dito, may nararamdaman na siya. There is something wrong. Okay? It's a personal, it's a physical experience, it will also be cognitive. Ayoko, naka-nurse na ako, moving ka. Sideline lang. So, I will start with attention that the individual is unwell or the individual experiencing. Okay. So, pwede natin ano feeling mo? Arubio. Paano si Mr. Arubio? Nakita ko siya nangangalumata, namumutla, nagdadry lips, medyo dry ang skin. Ano pwede mo sabihin? Ay, Mr. Arubio, parang dry lips. Asa? Ano yun? Mr. Arubio, it feels like you're not parang hindi ka masyadong glowing today. Sabi mo? So, I'm giving you a hint na may napapansin ako sa Ay, sorry. It's another thing, if for example, Mr. Arubio would agree, actually, ma'am, yes, I'm not really Actually, ma'am, I do, yes. In short, may na-experience niya na symptoms. Okay? Stage 10, assumption of control. At this stage class, in-accept na ni Arubio, Mr. Arubio, na ay, mukhang may sakit ako. Okay? And dahil feeling niya may sakit siya, ano gagawin niya? He will seek confirmation. Kanina tayo nagsisik ng confirmation class? From a doctor. Okay? Pwede ganun. Or pwede rin naman sa family and friends muna. Ayan o. Individual now accepts the sick role and seeks confirmation from family and friends. Ayan. Individuals, dito at this stage class, pwede ang susunod na gagawin nila is mag-self-medicate. Ay, paano ba kung hindi na matuto tayo? May ginagawa na. Matry mo muna ito, stress caps muna. Baka gumaling na ako. Okay? And at this stage, alam mo yung mga pagkakataon na, walang problem sa mga, ewan ko nangyayari sa inyo yung isa na, kasi minsan, manipulation yung mga magulang eh. Tapos ayaw nila tayo papasukin. Sabihin mo na, anak, parang hindi na itsura mo ngayon. Pangit mo. Parang may sakit
ko lang. Kasi nung bata kami, parang meron yung nanay. Ay, oo, mami. Parang may nararamdaman ako. Parang masakit yung tiyan ko. Huwag na lang ako pumasok. Ano pala yung gusto mangyari? Tapos sabi naman, ay, ako, sige, huwag na lang pumasok. May lakad din kasi ako ngayon. Yun pala yung gusto mangyari. So, dahil ikaw ay may assumption siguro na pinapakita mo nga talaga na meron ka na Kasi kami yung may ganyan din. you are excused. Now, hindi ka na satisfied dun sa nakuha mong answer from family exam. Again, you want confirmation in what better way can we confirm if you are sick or not, other than ask or seek medical care. Okay? So, sick individuals seek advice from medical professional either on their own initiative or at the urging of surgeons and others. Sino may makukulit kapag may sakit tayo? Si mami dad, sige na, magpatingin ka na, namumutla ka na talaga. Ayan, okay? And when they are asking, there are 3 types of information na gusto nila makuha. Number 1, they want to validate the illness. Dok, may sakit ba talaga ako? Sabihin mo, yes or no. I can confirm it. Ganun sila. Hindi nila agad sinasabi ng yes. May pumunta mo na nila. Sige, magpapa-laboratory muna tayo. Magpa-x-ray ka muna para sigurado. Tsaka nila sasabihin ko ano diagnosis. And they tend to find explanation of the symptoms in understandable terms. Yun yung isa dun sa mga hinahanap na information ng mga may sakit. Tatanong nila, sir, bakit ganon? Kung wala talaga akong sakit, bakit ito yung nararamdaman ko? Lagi akong inuupo, lagi akong nakikilo, masakit ang tiyan. Dami nila sinabi, okay? And then, they want to have reassurance that they will be alright. Mamaya-maya, bago matapos ko ka, sure ka, okay lang ako. Hindi na ito pwedeng Hindi mo kailangan uminom ng gamot. Sure ka, sure. Sure. Okay? Pero pwede makakuha. So again, what do they need? Validation, explanation, and reassurance. Ano na yung una natin, stage 1? Symptom, experience. Number 2, assumption technology. Number 3, Medical care contact. okay? Now we go to the dependent client role. So ano nangyayari dito? Pagkatapos nilang tanggapin yung pagkakasakit nila, they become dependent on the person who gave them information. And who is that? The doctor or the nurse. So, ano din yan eh? Ewan ko kung paano kayo sa bahay nyo, hindi ko kasi nila pagkakasakit na to nurse. Ako lagi tinatanong nila, May phone. pero usually, kung lagnat na nandyan, syempre paracetamol. Diba? Mga ganyan-ganyan lang. Bawal tayo bigyan ng mga kasi lalo na ngayon, hindi ko pa naman sure.
work with each other. Kasi, si Dr. bibigyan ng gamot sa pasyente. Si pasyente kailangan natin din yung mga order ni Dr. Sasabihin din siya ni Dr. O, ito ba, balikan ng ganitong araw, kailangan bumalik siya. So, may kontrata sila ng doktor. Nakuha ba? Next, recovery or rehabilitation. Okay? During this stage class, dahil ito kadalasan nangyayari sa mga matagal, yung may mga chronic illness. Hindi kasi pwede forever dependent sila dun sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Kasi tandaan yung classmate, tinatawag din tayong caregiver fatigue. Ano yung caregiver fatigue? Kahit yung mga tigapag-alaga, yung may mga masakit, yung may mga sakit, napapagod din sila. Sino dito may mga kamag-anak na bedridden na yung mga lolo, lola, wala ba? Ayan. Di ba mahirap? Lalo na kapag kumari kayo sa pamilya, lahat nagtatrabaho or lahat nag-aaral. I remember the time that my 83-year-old Lola was having her medical problems. She would take turns. We would take turns rather in taking care of her. Kumari, 6 months sa akin, kasi ang eldest ako, and then another 3 to 6 months sa mama ko, 3 to 6 months sa isang tita, and 3 to 6 months na balik sa isang tita. We would take turns. Tapos, pinapalit din namin yung kay nanay. Kasi siya, gusto niya sa isang lugar na lang siya. So, ang ina-explain lang namin sa kanya, Lord Nay, hindi naman sa ayaw namin sila. Kasi may feeling silang gano'n eh, inaayawan sila. Hindi naman namin sa hindi, para naman ma-feel din nila, makasama ka nila. Diba? Magkaroon din sila ng time to take care of you. So, gano'n na lang namin siya ina-explain sa matanda. Pero talagang mahirap po. Bakit mahirap, class? Kasi, mamaya i-discuss natin kung bakit mahirap. Yun na. Okay? O, nandiyan siya. Okay. Relinquishes dependent role. Okay? So, dito, class, ayoko na sa'yo. Hindi na siya dependent sa kanya. Unti-unti, gumagawa na siya ng mga bagay para, May full makeup lang pagka. makawork independently. Nakuha niyo? Ano yung mga bagay-bagay na yun? Example, kung dati sinusubuan pa siya para isado yung kalahati ng katawan niya. Ngayon, tinatry niya na mag-isa siyang sinubo kahit ang konti-konti. Kung dati, hindi niya talaga masubayan lang ng katawan niya, hindi man lang niya mapunasan yung pati ng katawan niya. Ngayon, unti-unti na siya ina-accept na dahil matagal ang gamutan ko, kailangan may gawin ako. I need to do things on my own. You understand? Alright. Now, he resumes former roles and responsibility. Ang stroke naman kahit paano, gumagaling naman yan eh. Pero it takes time. It takes patience. May physical therapy. So ano yung mga kaunti-unting role? O dati, nagsira ka lang maghapon, ngayon, natitingnan mo na yung pagbuhay. Sabi ko, oy, ining, lumalabas na ang baka. Sabi lumalabas na ang baka. Okay, ano pa? Yung, maghahain na nabing, yung small trivial things. Okay? Siguro naman you know what I'm doing. Now, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Look at this person. Masaya ba siya? Mukhang hindi, no? Eh, tingnan niyo yung nakapaligid sa kanya. Mukha ba kang masaya? Hindi rin. Tingnan mo si Kuya. I've lost so much sleep worrying about my brother. Tingnan mo si Ate. I spend so much time driving my son to the hospital. It's making me exhausted. Sabihin niyo, ano niya to? Son nga to, di ba? Na ito, brother. Hirapon na kayo mag-isip. I've had to give up work to care for my husband. Now I'm concerned about money. Ano niya to? My dad is too cute. Ito kayo parang nag-isip kayo.